Ako si Yvette, isang mag-aaral sa Universidad ng Pilipinas dito sa Maynila. Nais kong ibahagi sa inyo ang opinyon ng ilang mag-aaral ukol sa kung ano ang kahulugan ng mabuting pamamahala. 25 taon na ang nakakalipas simula nang maitatag ang PCGG o ang Presidential Commission on Good Governance. Isa sa mga pangunahing layunin nito ay ang pagpapaigting ng kampanya laban sa korupsyon sa ating gobyerno. Ngunit pagkalipas ng 25 taon, may nagbago na nga ba? Dito sa lungsod ng Maynila, ang Universidad ng Pilipinas ay isa sa mga institusyon na nagsisilbing tahanan ng mga kabataang may pangunawa sa kalagayan ng ating gobyerno. Para sa mga estudyante nito, ano ang mabuting pamamahala? Na isa sa katuparan ba ng ating gobyerno ngayon ang mabuting pamamahalang ito? Sa akin, ang mabuting pamamahala is yung natupad yung mga batas na nag-existing na is napapatupad pa rin. Tsaka bukod pa doon, yung mabuting pamamahala is yung government, they're able to bring new laws or new projects para sa mabuting pamamahala. I think in the Philippine context, good governance remains an ideal, especially because there is no evidence of an effective and efficient way by which government tackles, more important issues such as, poverty and healthcare issues. We can say na parang hindi na pa-practice ang good governance, especially dito sa Pilipinas, kasi nakikita natin na lagamak ang mga korupsyon. Kung makikita natin ang ating mga congressman at saka mga senador, bangayan lang sila ng bangayan. Especially kunyari dun sa kaso ni Angelo Reyes. Hindi man lang nila hinayaang magsalita si Angelo Reyes tungkol dun sa kanyang mga hinaing. Kung sabay, parang mahilig silang mag-assume, mahilig silang makihog sa spotlight, mahilig silang makisakay sa bandwagon nang hindi nila tinitignan, hindi nila ina-evaluate objectively kung ano ba talaga yung mga nangyayari. In some sectors, sa government natin, pero hindi naman lahat ng sectors napupunan. Meron din mga parts ng lipunan na parang napapabayaan na. So, we can say na wala ring tumutugon dun sa pangangailangan dun sa part na yan. Noong EDSA 1, malaki ang naging kontribusyon ng mga kabataan sa pagpapatalsik ng diktadoryang Marcos. Ngayon, ano kaya ang kanilang responsibilidad bilang mga pag-asa ng bayan? Ano kaya ang kanilang maitutulong upang sugpuin ang korupsyon? Yung pagko-contribute sa pag-ensure na maganda yung governance sa Pilipinas. Marami ang factor, marami ang ways para ipakita. Meron tayong mga student leaders, yung mga tumatakbo sa mga posisyon, dito sa loob ng campus natin, diba, na nag-a-address ng mga local concerns natin. So, pati na rin yung concerns sa labas. Meron din yung mga nagpapalakas nung sangguniang kabataan, which is a very good way of establishing a firm control dun sa mga kabataan ngayon na kung paano dapat, diba, pinapakilos at pinapagalaw. Siyempre, may malaking magagawa tayo bilang mga kabataan. At ako, bilang naging leader estudyante ng Student Council, napatunayan ko na kapag ninanais mo ang mabuting pamamahala, ang good governance, you must first and foremost start it with yourself. So, tayo mga kabataan, maganda na magsimula tayo sa sarili natin ng pag-cultivate na kung ano ba yung good governance. For example, ito yung simpleng mga bagay na ayusin mo yung pamamahala mo sa buhay mo, ayusin mo yung pamamahala mo sa studies mo, dapat na ma-manage mo ng maayos yung time mo sa mga different activities mo. Para sa gayon, mag-practice mo siya sa sarili mo pa lang. At also, hindi naman enough na okay ka sa sarili mo. Kailangan lumabas ka naman sa sarili mo. Kapag naisaayos mo na yung iyong pang-sariling mga pamamahala, kailangan ma-share mo ito sa ibang tao. Kaya dito nangangailangan na sumali tayo dun sa mga organisasyon na alam natin ay lilinang ng ating kakayahan. Sumali tayo sa mga progresibong mga organisasyon. Para sa gayon, ma-concretize o materialize natin yung mga ideologies natin, ideas natin regarding good governance. Bakit progresibong organisasyon? Kasi alam naman natin, itong mga progresibong organisasyon na to, yung bukas doon sa bagong uri ng pamamahala. Kung doon tayo sasali sa mga traditional na mga organisasyon, mga traditional politicians, leaning na mga
ng mga organisasyon, hindi din malilinang yung mga ginugusto natin pagbago sa good governance. So bilang kabataan, makakapag-contribute tayo sa good governance sa pamamagitan ng pagsisimula sa sarili natin ng pagbabago sa pamamahala. At pangalawa ay pagsali sa mga organisasyon, sa mga agencies, sa mga grupo na makakatulong sa atin para mas ma-improve pa natin yung kakayahan natin ng good governance. Ilan lamang ito sa opinyong aking nakalap mula sa kapwa ko mag-aaral. Iba-iba man ang kanilang mga pananaw ukol sa kung anong mga aspetong bumubuo sa mabuting pamamahala at kung lubos ba nating nararanasan ito, isa lang ang sigurado. Ang mga kabataan ng UPM ay naniniwala pa rin na kaya nating mga Pilipino, kaya ng Pilipinas na makamit ang pagbabago tungo sa mabuting gobyerno.